For this video, ipapakita po natin ang tatlong sample application ng post-installed rebar connection using Eagle Bond Concrete Epoxy Mortar. Pero bago po ang lahat, doon po sa mga hindi nakakaalam, ang ibig sabihin po ng post-installed rebar connection ay ang pag-i-install ng bagong steel bar sa fully cured na concrete base. Dito po natin mai-apply si Eagle Bond Concrete Epoxy Mortar para masiguradong sobrang tibay ng ating steel bar foundation. Para sa ating unang sample video application, mapapansin po natin na ang pagkakabitan ay wala pong nakaabang na rebar or dowel. Wala rin pagkakapitan ang wall na idaragdag natin. Dito po natin mai-apply si Eagle Bond Concrete Epoxy Mortar. Mag-install po tayo ng rebar gamit ang epoxy para maging foundation nito ng ating bagong pader. Para sa installation na ito, gagamit po tayo ng 10mm na rebar. At para naman sa diameter ng drill bit, gagamit po tayo ng 14mm. At para naman sa tamang sukat ng drill bit, bisitahin lang po natin ang website ni Eagle Bond at www.eaglebondfastener.com or tingnan natin ang technical datasheet para sa tamang settings parameter para sa strength reference nito. Ang unang hakbang na ating gagawin ay butasan ang pagkakabitan ng rebar. Para naman po sa lalim ng butas, gagawin nating 150mm ang ating anchoring depth. Dahil meron na po tayong complete anchoring settings, magkakaroon na po tayo ng strength reference kung gaano katibay ang ating ikakabit. Kung magbabase po tayo dito sa ating recommended safety load and permissible load for rebar grade 60, makukuha po natin ang pinakamalapit na value sa ating settings na 22.5 kN. Kung i-convert po natin ito sa kilograms, ibig sabihin po nito ay meron tayong 2,294 kilograms na pull-out tensile strength. Pero take note, depende pa rin po ito sa grade ng pagkakabitan, which is para sa ating reference ay concrete grade 25 or 2,500 PSI na solid concrete grade. Gumamit po tayo ng Eagle Bond EB370 blowout pump at bugahan ng hangin ang butas. Gumamit din ng nylon steel brush upang malaglag ang mga nakadikit na debris sa butas. Linisin ng mabuti ang butas bago lagyan ng epoxy. Tandaan, importanteng malinis ang butas dahil hihina ang kapit ng epoxy kapag may mga natirang dust particles ang butas. Ang EB370 blowout pump ay may embedment length na 370mm kaya paniguradong maaabot nito ang karamihan sa mga anchoring depth requirements. Ang Eagle Bond Epoxy ay may kasamang isang pirasong static mixer. Ang static mixer ay one-time use lang po sa kadahilan ng once na nagmix na po ang part A at part B ng epoxy ay magsisimula na itong mag-curing at titigas na ito. Para magamit po natin ang Eagle Bond Epoxy, kailangan po natin ng accessories na 2-barrel caulking gun, which is available naman po ito sa store natin. Available din po ang mga iba't ibang klaseng accessories like static mixer at makikita ito lahat sa ating website. Pagtapos natin linisin ng mabuti ang mga butas, mag-i-inject na po tayo ng concrete epoxy mortar. Ang recommended na volume na ilalagay ay nasa 70% or 2/3 relative sa lalim ng anchoring depth. Dahang-dahang ipasok ang steel bar at isang direction lamang ang pag-ikot. Pagkatapos nating mag-install ng steel bar ay antayin na natin mag-fully cure ang epoxy bago lagyan ng load. Base po sa ating tech data, ang ibig sabihin po ng operable time ay ang time limit kung saan hindi pa magsisimulang mag-cure or tumigas ang epoxy. Ang curing time naman po ay ang ideal time na antayin para mag-fully cure ito bago lagyan o applyan ng load. Sa Pilipinas, kadalasan nasa mahigit 30 degrees Celsius ang ating temperature kaya susundan po natin ang operable time na 25 minutes at curing time na 12 hours. Pagkatapos po ng 12 hours, tsaka na po natin ito lalagyan ng load. At ito na po ang kinalabasan. Makakasigurado po tayong matibay ang ating bagong wall dahil solid ang kinabitan ng mga steel bar foundation. Para naman po sa ating pangalawang sample video application, mag-install po tayo ng bagong slab extension sa existing slab. Mapapansin po natin sa kaliwang larawan na ang pagkakabitan ay wala pong nakaabang na rebar or dowel. Gamit ang Eagle Bond AB500 Concrete Epoxy, mag-install po tayo ng rebar para maging foundation ito ng ating bagong magiging slab. Napaka-importante pong matibay ang pagkakabitan natin dahil ang buong bigat ng ibubuhos nating semento ay mapupunta sa ating rebar installation. Katulad sa unang sample video application, ang ating magiging unang hakbang ay butasan ang mga pagkakabitan ng mga rebar.
Available din po sa store natin ang mga tamang sukat ng SDS Plus at SDS Max na drill bit para sa kanilang mga installation requirement. Gumamit ng EagleBond EB370 blowout pump at nylon steel brush. Linising mabuti ang butas para hindi ito makaapekto sa tensile strength tsaka shear strength ng ating installation. Pagkatapos po nating linisan ng mabuti ang mga butas, mag-i-inject na po tayo ng EagleBond Concrete Epoxy. At ayan po, pagkatapos nating ilatag at taliin ang mga rebar, aantayin na lang po nating mag-fully cured ito bago buhusan ng semento. At ito na po ang kinalabasan. Paniguradong matibay at hindi tayo kakabahan sa ating slab extension dahil ginamitan natin ito ng EagleBond Concrete Epoxy. Paniguradong matibay ang pundasyon nito. Para sa ating pangatlong sample video application, ipapakita po natin kung paano natin i-extend ang window concrete framing para mapatungan natin ito ng bagong bintana. Katulad sa mga naunang sample video application, ang unang hakbang ay bubutasan ang pagkakabitan ng mga rebar. Gamit ang EagleBond EB370 blowout pump at nylon steel brush, linisin ng maigi ang mga butas. Pagtapos po natin linisan ng mabuti ang mga butas, mag-i-inject na po tayo ng EagleBond Concrete Epoxy. Ipasok ng mabagal ang rebar paikot sa isang direksyon. Pagkatapos mag-cure ng ating mga rebar dowel, pwede na po nating itong pormahan. Pagkatapos ay bubuhusan na natin ito ng semento at plaplasteran. Ito na po ang kinalabasan. Paniguradong matibay ang window extension natin dahil ginamitan natin ito ng EagleBond Concrete Epoxy. Thank you for watching. For more information and inquiry, you can visit EagleBond's website at eaglebondfastener.com. You can check the description below for our contact details or message us at our Facebook page.